Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Medyo maluwag yung shop ngayon. Kasi po, nakapagpatubos ako ng 6 na sasakyan. Ngayon, ang mga naiwan dito mga kapatid, karamihan dito, ay yung mga nabili nila na may mga problema. At ginagastosan naman talaga nila ngayon dahil nga wala ka nang magagawa. Nabili mo na, nandoon na. Tulad nung isang crosswind na yon, medyo mataas ang pagkakabili nila. Kaso dumating to sa point na pagpunta nila ng Quezon, nako, naubos ang langis. So doon pa lang sa Quezon, pina-overhaul na nila. Ngayon, dumating dito sa amin, puro tagas pa rin ang langis. Kaya nung ibababa naman namin yung crankcase, hindi namin maibaba dahil nga nagpalit na pala to ng makina. Dating 4J-A1, naging 4J-G2. So tumatama yung crankcase doon sa cross member. Kaya ang ginawa namin ngayon, ibinadilip namin siya, inayos namin yung mounting ng makina. Ngayon, nakasampa na. Ito mga kapatid, marami po kasi ngayon nakakabili ng sasakyan na hindi naman sila nakakapagdala ng mekaniko dahil sa excitement na magkaroon sila ng sasakyan, napapabili sila. Tinitignan nila sa online, tinitignan nila sa marketplace, nag-uusap sila, at sasabihin low mileage, sasabihin okay, at ipapakita nila yung presyo. Ngayon, pag nagkita na, so syempre, sobrang ganda nung sasakyan para sa kanila dahil nga excited sila. Minsan, gabi pa. Hindi mo na makikita problema kapag gabi. Syempre, iba naman nagbebenta dahil sa kagustuhan nilang kumita, mabenta ka agad yung sasakyan, minamadali ka. So ito po yung kadalasang nangyayari. Kaya pag nakabili na po kayo ng sasakyan na may diferensya, sakit sa ulo na po ang nangyayari. For example, every car comes with a title. That title typically has the mileage on the car at the time of sale. If you falsify the mileage on the title to the car, which you pretty much have to do if you change the odometer, you have also committed title fraud. Mga kapatid, alam niyo po ba sa ibang bansa, lalong-lalo na sa US, maraming mga fraud, mga fraudulent act pagdating sa pagbebenta. Yung niloan mo sa bangko, may mga binago kang dokumento, bank fraud yon. Yun ang mga binago mo yung kanyang kilometrahe, may fraud yun. Tapos yung cluster, yung gauge, binago mo yung tinakbo niya, yung kilometer reading, may fraud din yun. Once they make arrests, they seize and search vehicles, looking for evidence the odometer has been tampered with. Search warrant in the matter of a 2010 Jeep Grand Cherokee. The number of victims in any given case can also be staggering. Cases involving only a few vehicles and others involving thousands. So, yung mga bagay na yon sa ibang bansa, may batas doon na hindi ka pwedeng manloko. Hindi ko alam dito sa Pilipinas kung kapag ikaw ay nakabili ng sasakyan na pinaniwala ka na ito ay okay, hindi naman pala, meron bang batas na magsasabi or maihahabla mo ba sila or mairereklamo mo ba sila doon sa ginawa sa'yo nung nagbenta? When most odometers were analog counters on the dashboard, rolling back an odometer was a matter of manually turning back the numbered dials. Ngayon, paano nyo ba may iwasan yan? At siyempre, kailangan magdadala kayo ng mekaniko. Ano kung magkakadoble? May tanong ako sa'yo. Yes! Paano mo malalaman kung yung ibinebentang sasakyan, maraming problema? Ano ba dapat gawin ng mga gustong bumili? Para sigurado sila, bihira naman yung bumibiling marurunong Kumuha siya lang, trusted mechanic nila. Yun ang kailangan. Yun ang titingin yung trusted mechanic. Marami tayong customer dito, nagdala rin sila ng mekaniko. Bakit ganun? Sira din yung transmission, may tagasan langis, o kaya blow-by. Merong ganun minsan Nalalagyan yung mekaniko, abutan kita 10,000, sabi mo, okay yan. Dapat talaga yung trusted, hindi yung tinawag mo lang doon sa isang tabi titignan. Kasi hindi mo alam kung ano diferensya Iro-road test ng mekaniko yan, titignan lahat at pati tunog ng makina, andar ng makina. Ang nakakaalam doon yung mekaniko. Mekaniko? Oo. Pagka sinabi nung nagtitinda, bigyan kita 10,000, sabi mo okay. Ganun, kaliwaan. Meron din mga lagay. May lagayan din. May lagayan din dyan.
Ikaw ba, may na-encounter ka na ba na isinama ka ng isang kaibigan mo dahil ikaw, mekaniko, trusted mechanic? Maraming nag-alok. Pero hindi ko kinuha kasi nakakaya doon. Pinagtiwalaan ako eh. Anong example na meron kang tinanggihan na gustong-gusto nung kaibigan mo na bilhin? Isang Hindi, example. Sinabi ko na kagad doon sa kaibigan ko, yun ang mga sira nun, yun ang mga sira nun. Ito gagawin yun. Ngayon, kung magkakasundo pa ka rin, bahala kayo. Pero yan ang mga nakita kong sira. Ngayon, kung gusto niya, ibabawas sa presyo niya o kung magkasundo kayo, okay lang. Pero kung hindi, lugi ka. Eh tulad dito, ang dami nating customer dito. Ayan, tulad yung ginagawa mo na yan. Ito, bagong bilhin to. No? Oh, binili niyan galing Pansamar. Eh di ba dinala sa atin to, kalas-kalas na makina. Iwahiwalay ito, iwahiwalay Oo. makina. Ang hirap nga, para ka nagpapasyal. Oo, ngayon, excited na excited yung may-ari. So ano bang dapat gawin ng mga may-ari? Yung liban doon sa magsasama sila ng mekaniko, ano pa yung dapat nilang gawin? Marami yun. Marami siyang dapat gawin. Hindi, yung pinaka-importante, I-road test niya. road test. Ah. Tulad yun sa mga automatic transmission, umaandar naman. Paano mo malalaman? Sa automatic transmission, gumagana lahat. Susukatin mo lang yung langis. Once na ang langis niya madumi, huwag mo nang kunin. Kasi automatic transmission, kailangan ang langis niya, yung bang parang hindi nagamit. Parang hindi ginagamit, yun ang ganun lagi ang automatic transmission. Marunong na yung nagbebenta ngayon, pinapalitan na nila ng langis, di ba? Ang dami na nating na-experience dito. Nag-change oil na sila, Nag-change oil na, bago-bago. Tapos hindi ginamit. Tapos hindi kumakambyo. Pag hindi kumambyo, huwag mo nang kunin. So dapat talaga yung mga kapatid natin na gustong bumili ng sasakyan, hindi lang basta mekaniko ang isasama nila. Trusted at dapat maingat sila, huwag masyadong magmadali. Sa ibang bansa kasi, lalo na sa US, may batas sila dyan na kapag nagbenta ka ng sasakyan na sinabi mong okay, hindi pala okay, pwede ka talagang makasuhan. Pwede. Dito ba sa Pilipinas? Kasi hindi ko nga alam. Meron ba? Meron din. Sa mga second hand? Ang alam ko yun lang act of God, yung mga nabaha na hindi mo sinabi na ito'y nabaha o Hindi mo dineclare. hindi mo dineclare. Yun yata. Pero yung may depresya na secret, hindi ko alam kung anong batas meron doon. Magdemandahan na lang nila. Hindi. Tulad niyan. Halimbawa, yung karamihan, may nagawa tayo dito, yung taga PLDT. Di ba? Ang ganda-ganda ng body. Nung dinala sa atin, nakabalagbag makina, putulan chassis. Di ba? Dami nating inayos doon. Tapos, yun nga, ito. Siyempre, ganda-ganda ng body. Tapos, bulok ang makina, ibebenta mo. So, kawawa yung makakabili. Pwede bang humabol yung yung makakabili? Nasa pag-uusap nila yun. Pwede rin siguro. Kasi may usapan naman sila. Kung hindi naman nila napag-usapan, talo yung buyer. Siguro, Chip, dapat sa dami naman ng mga buy and sell na pwesto sa buong Pilipinas, dapat siguro talaga may nare-regulate sila, Nare-regulate. Kasi marami diyan yung sira na yung mga computer, talagang tinanggihan na rin ng ibang mga kasa. Mga palusot nga tawagin din eh. Di ba marami dito lang sa atin may mga tinanggihan na tayo eh. Lalong-lalo na yung isang brand ng sasakyan na tinatanggihan natin. Tapos makikita mo nabili ng kumpare natin. Di siyempre sakit ng ulo. Sa ibang bansa kasi, pwede nilang idemanda yun yung pinapalitan yung mga information, yung hindi talaga sinasabi. Meron ka na bang na-encounter na gano'n sa mga kaibigan natin? Wala pa. Kalimitan, away. Away? Hindi, meron na nga. May nakilala ka na nakabili ng gano'n. Wala yung sabihin mong batas na susundin na gano'n. Wala akong alam. Wala yung batas. So, ano maipapayo mo dito sa mga kapatid natin na marami kasing gustong bumili ng sasakyan ngayon dahil magdi-December. Oo nga. Di ba? Ito yung season, ito yung panahon na bibili sila ng maraming sasakyan. Ayun na lang, maghanap na lang kayo ng trusted mechanic nyo na tapat sa inyo talaga, trusted talaga. Kumari ka mag-anak eh. Oo. Ikaw ba, pwede ka ba nilang isama? Halimbawa, meron titingnan na sasakyan? Pwede rin. Oo, pwede. Kahit sa Mindanao? Ang layo. Kaya mga kapatid, mag-ingat po kayo mga kapatid. Ang hirap kitain ng pera. Kapag nabili nyo na kasi ang sasakyan,
Lalo na kung ahente lang ang binilan nyo, Nawawala yun. nawawala yon. Hanggat maaari po, kung bibili kayo ng sasakyan, yung may-ari mismo ang nabilhan nyo, ang kausap nyo. Pinuhan nyo sa bahay niya, binili nyo sa bahay niya, at kung magrereklamo kayo, nandun lang siya. Oo, meron kayong babalikan. Meron kayong babalikan. Ngayon, yung mga nandyan sa mga buy and sell, sa mga pwesto, ako nakabili rin dyan, pero yung binilan ko, siya mismo ang may-ari ng pwesto na inuupahan niya. Oo. Diyan sa may Balintawak, sa tabi ng Toyota. Ngayon, yun talaga trusted at legit. Kaya kung kayo, bibili po kayo ng mga sasakyan at ahente lang ang kausap nyo at hindi nyo siya talaga gaano kakilala, anong dapat gawin? Huwag mo na lang bilhin. Oo. Kasi lahat ng ganda sasabihin sa'yo. Walang sasabihin pangit. Walang sasabihin pangit. Kahit na maasim yung mangga, sasabihin niyang Matamis. matamis. So yun, mga kapatid, tatandaan nyo po, napakahirap makabili ng sirang sasakyan. Mauubos ang pera nyo sa kakapagpagawa. Oo, lalaki lang ang gastos. lalaki ang gastos nyo. Lalaki ang puhunan. Hindi nyo naman, pag ibinenta nyo naman, hindi nyo naman mabawi Hindi na. nyo mabawi na. At sasama lang ang loob nyo, minsan pag-aawayan nyo pa ng Asawa mo. asawa. Madalas na po nangyayari yan. Lahat po ng mga ganyan, kwento ng buhay. Alam na po namin ni Chip yan, marami na kami nakausap. Wala nang langis to eh. Ayun. Oh. Hindi, top overhaul na to. Hindi naman natin to pwedeng i-release ng ganito to. Oo nga. Di ba? Ngayon mga kapatid, meron akong isang ginagawa dito. Inayos namin ng transmission. Tapos habang niro-road test namin, naglo-low power siya. Tinignan namin ang loob ng makina. Low power siya. Oh. Low power siya. Yan po yung distributor ng Corolla. Opo. Opo. Ayan. Yan o. Low power siya. Basak. Mga kapatid, yung kondisyon po nung makina na yon na ipinakita po namin sa inyo na talagang naninikit na yung mga dumi, yung sludge, talagang matigas na. Ibig sabihin, kailangan mo ng kutkutin. Hindi na siya kaya ng mga pangkaraniwan na mga engine plus na ginagamit. Kahit yan po ilagyan mo ng engine plus, hindi niya kayang tunawin yung mga dumi na yon. At ang isang problema dito, kapag yun ay kinutkot at kinutkot mo lang nang hindi mo siya itatap overhaul, ang mangyayari, lalong malaking problema. Dahil yung mga flakes na yon, yung mga sludge na yon na talagang parang matitigas ng kalawang, papasok yun doon sa mga oil galleries ng makina mo. At iyon pa yung magiging dahilan ng pagkasira niya. Yun yung matinding pagkasira dahil pag pinasok yung mga oil gallery na yun, yung mga butas, lalo na yung sa camshaft, yun lalo na yung sa mga sigunyal, pag pinasok ng mga dumi yun, hindi napapasukin ng langis. Mawawala na yung lubrications. Masisira talaga. Hindi lang ordinaryong sira yun. Marami talagang maapektuhan. Lalong-lalo na po kung yung camshaft. So yung kanyang mga connecting rod bearing, hindi na yung malalagyan ng langis. Ang matindi pa dito mga kapatid, dahil sa ganun na nga yung kondisyon ng makina na yon, pwedeng yung mga piston ring nun ay nagdikit-dikit na rin at nagkaroon na rin ng deposito ng mga sludge ng matitigas na kalawang na yon. Siyempre, hindi nagagana yun ng maayos, kaya nga po nung dinala sa amin yung sasakyan ito, low power eh. Kasi nga, malamang hirap na yung kanyang mga kasukasuan. So ngayon, binaba namin ng cylinder head at lalo pang dumami yung problema. Sira ang mga oil seal, sira ang distributor assembly, yung mga gasket, tapos yung timing belt, talagang palitin na. Ngayon, eto ang tanong. Kung ito po ay bubuing ko lang ng ganun pa rin at hindi ko bubuksan yung ilalim ng makina, yung oil pan, yung crankcase, anong mangyayari dito sa makina na to? Kapag ka ito, kaya po naming paandarin to. Kaya namin paandarin. Pag nalinis ko na yung ibabaw, salinan ko ng langis, okay. Regular na langis muna, papaandarin, tapos change oil ulit. Paano nga kung yung mga tira-tirang mga sludge na yun, yung tira-tirang mga flakes na yun ng kalawang, yung dumi pumasok doon sa camshaft, pumasok doon sa sigunyal, doon sa mga oil galleries, lahat ng mga butas na yun, napasukan ng dumi. Ako pa ang masisisi dahil nandito siya. Ito po yung pinakamalalaking problema na na-encounter ng mga shop, ng mga mekaniko. Hindi mo naman kagad ma-explain doon sa may-ari dahil hindi nila halos maintindihan.
kung ano ang dapat gawin. Eh dito, ang dapat gawin talaga i-overhaul yun eh. Para lahat ng mga dumi na yun matanggal, pati doon sa crankcase. Eh kaya lang, wala nang ang budget yung may-ari kasi nga ibebenta na rin daw yung sasakyan. Kawawa naman yung makakabili. So, ang ending, ano pong mangyayari? Kaya ako, pinatigil ko muna yung trabaho. Stop muna tayo dito. Dapat magdesisyon yung may-ari at saka kung maibebenta niya, siguro yung makakabili na ang magpagawa. Wag na muna nating isarayan, wag na muna natin tapusin at kumpletuhin para hindi masayang yung pera. Yung pera ng may-ari at yung pera ng makakabili. Mga kapatid, ito yung Toyota Fortuner na kinuha sa kasa. Nasira po ang transmission nito. At ito na po natin gagawin sa Autorans. Ipasok na natin dito, Chip. Kayang patra. Oh, patras, patras. So ngayon, hindi na po talaga to umaabanti man lang. Reverse, meron na huli ko yung Oo. pero yung forward, wala. Wala na talaga yung drive. Oo, wala. Una may drive siya, biglang wala na. Wala Buti nga, nasa malapit lang sa bahay. Oh. Ito kasi nung una sinabi sa akin, meron daw mga metal chips eh, di ba sa magnet naman yan. Natural naman yun Tapos nung binaba, ano ba yan? Sabi nila meron daw ito yan. Ewan ko kung how true, hindi ko alam kung totoo yan. Wala. Pero Doc, bago nyo dalhin doon, ano talagang problema? Ano lang eh, 4 PMS, 120,000 kilometers. Tapos rin-recommend nila change ATF. So pumayag ako. Pero wala siyang problema for 6 years. Wala silang ma-explain na ano eh. Oo. Gusto nila i-pull down. Doon kang sasabihin kung anong finding. Oo. Eh matagal na eh, 6 months na po doon ang sasakyan eh. Ay, 6 months na po doon. 6 months, Chip. Tagal ka na pala hindi nagdadrive. Ako ang nagpa-follow up for 4 months. Until yun nga, reklamo ko na. Sabi ko, pull out ko na. Oo, pull out na. Kasi napakamahal naman doon kung papalitan nila ng transmission yan. Yan po mga kapatid yung Toyota Fortuner na galing ng kasa. Hindi na po nagawa doon dahil napakamahal nga ang sinisingil nila. Pero doon po nangyari lahat ng problema. Dinala doon okay naman pero hindi na nagkaroon ng magandang resulta. Kaya nag-decide po yung may-ari na pagawa na lang po sa atin dito sa Autorans. So yun mga kapatid, salamat po. 41,000 subscribers na po tayo. Dami na. Madami na. At sana magtuloy-tuloy pa. At kapag po ako ay umabot ng 50,000 subscribers, magpapa-pre-change oil po si Chip. Gamit po ang Repsol. So Repsol, pre-change oil, 10 sasakyan. Baka naman. Pagdating po ng 50,000 subscribers ni Autorans, sana po maglibre po kayo. 10 sasakyan. Free change oil, free labor dito po sa Autorans. Pero sana pumayag si Repsol. Thank you.